quiet down our hearts. Dahil wala ng ibang dapat sentro kundi ang Panginoon. Amen? Amen. He deserves all the honor and all the praises kasi siya lang ang mahari ng lahat.
Salamat po sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa pagpunta ngayon dito, Lord. Kahit na po may malakas na bagyo, Lord, alam po namin na iingatan niyo kami, Lord. Lord, kayo na pong bahala sa mga matatamaan, Lord, ng bagyo nito, Lord. And Lord, we pray, mabless po itong araw na to, Lord. Bless our hearts, Lord. Bless our minds. Open our hearts, Lord. Sa panibagong words, Lord, na ituturo po sa amin, Lord. Kayo na pong bahala sa buong worship na to, Lord. And this is all we ask and pray in Jesus' name. Purihin ang Panginoon sa umagang ito na minsan pa tayo po ay dadako sa pag-alaala ng banal na hapunan. Bago po natin tanggapin ang tinapay at ang saro na siyang sumisimbolo sa katawan ng pugo natin, Panginoon Isus, nais po ng Panginoon na tayo ay maging karapat-dapat. Kaya siyasatin po natin ang ating mga sarili, ano man ang ating mga pagkukulang, mga pagkakasala. Ating po ito ilapit sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay po at tayo ay nanalangin. O dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon, ay narito, O Lord, at nagpapasalamat sa iyo tuwing pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri, O Lord, sa aming buhay, Panginoon. Kahit sa umagang ito, O Lord, na minsan pa, Panginoon, na ang bawat isa, O Lord, ay binigyan, Panginoon, ng buhay at kalakasan, O Lord. Kahit sa iyong biyaya, Panginoon, kami po, Panginoon, ay niloob mo na muli magkasama-sama, Panginoon, upang mag-alay ng pagsamba at papuri sa iyo, O Lord. Salamat din, Panginoon, sa isang buong linggo na ang bawat isa, Panginoon, kami po, Panginoon, ay iningatan sa lahat ng aming mga ginawa, maging sa aming hanap buhay, para sa aming tahanan, O Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kayo po, Panginoon, ay natin tapat sa amin, O Lord. Kahit karapat-dapat kang sambahin, purihin, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, kami po, Panginoon, ay dadako sa pag-alaala ng banal na hapunan, Panginoon. Sa aming gagawin pagtaka, Panginoon, ng simbolo ng iyong katawan at dugo, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, O Lord. Marami kami nagawang pagkakasala sa mga nagdaang araw, Panginoon. Kahit sa oras na ito, O Lord, aming inilalapit sa iyo ang aming mga sarili. Sa lahat ng aming mga pagkukulang, lalo tigit sa mga pagkakasala na aming nagawa, sa aming isipan, maging sa pananalita, at higit sa lahat sa aming ginawa na hindi kalugod-lugod sa iyo harapan. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng iyong paglilinis, O Lord, sa lahat ng aming pagkatao, maging sa aming puso, isipan, O Lord, upang sa aming gagawin pakikibahagi ng banal na hapunan, kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat at maging malinis sa iyong banal na harapan, Panginoon. Itinataas namin sa iyo ang tinapay at ang saro na siyang sumisimbolo ng iyong katawan at dugo na aming tatanggapin. Nawa, Lord, ito po kayo na iyong pagpalain upang maging kalakasan ng aming spiritual at kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po natin ang banal na kasulatan mula sa aklat ng Marcos chapter 14 verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi, habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad, sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Ating kumanin ang tinapay na siyang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Hesus. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Ating pong inumin ng saro na siyang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng patas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Purihin ang kanyang mga salita.
God is good. And all the time, God is good. So, kumusta po ang celebration niyo po ng February 14? So, lahat na ba nakapag-date? O hindi pa, no? But anyway po, no, tayo po darako na po sa ating pong pagbibigay sa araw na to. And it's a good opportunity po, no? Dahil mayroon na naman po tayo panibagong araw na ibinigay sa atin ng Panginoon upang maglingkod at gawin po yung kanyang kalooban. So since February po is known for buwan ng mga puso o love month o pag-ibig, sabi po nila, no. But today mga kapatid, no, so gusto ko lang pong i-relate po yung buwan ng mga puso sa ating pagbibigay. And today I'll be sharing hearts of a Christian giving. And let's see po, no, kung saan po yung puso natin naka-align when it comes sa pagbibigay sa araw na to. Dahil po, sa araw na to, o sa oras na to, iba-iba po tayo ng mga sitwasyon na pinagdadaanan. But later on, i-check nyo po kung anong puso yung meron po kayo sa pagbibigay sa araw na to. Alam nyo po, in a Christian setting sa pagbibigay, ang ating po pagbibigay is deeply rooted po yan sa pag-ibig, especially yung pag-ibig na ipinakita sa atin ng Panginoon. And three things lang po na gusto kong ibahagi sa inyo. I think this is a foundational na pillar foundation ng ating pagbibigay kung saan po tayo naka-align. So tatlo lang po to, sana po makuha nyo at mag-reflect po kayo doon. So unang-una po, no, sa atin, so meron po tayong tinatawag na sacrificial love o meron po tayong sacrificial heart. So ano po ito mga kapatid? Ang pinakamagandang example po nito ay yung pong widow's mite. So alam niyo naman po yun, yung babaeng balo. Alam niyo po ba yung kwento nun? Amen. So kung alam niyo po, yung babaeng balo po yun is ibinigay po niya ang lahat ng kanyang kinabubuhay. So hindi niya na po inisip yung kinabukasan po niya, but he gave it all, yung kanyang ikabubuhay sa araw na yon. So ano po bang ginawa nito? So yung babaeng balo na yon symbolizes yung ginawa niya extreme sacrifices and faith sa Panginoon. And mga kapatid, kung nabasa niyo po yung kwento na yon, ano po yung naging key takeaway niyo o lessons na naintindihan niyo po doon? So let me give you one lessons na pwede po nating makita doon. So true giving requires personal sacrifice. Amen po ba? Amen. So yung unang heart po natin is a sacrificial heart. And lesson po natin doon is true giving requires sacrifice. Pangalawa po, a cheerful heart. So doon po sa Bible, sinabi po doon, God loves a cheerful giver. And a cheerful giver always nakakonect po yan sa generosity. So kapag sinabing cheerful giver, ano po yung mga yun? So ano po yung mga characteristic ng mga cheerful giver? So ang cheerful giver po is yung pagbibigay ay hindi po niya tinitingnan as kumbaga ano tawag doon, yung obligation. Yeah, correct. Hindi po niya tinitingnan as obligation. Rather than tinitingnan niya po yung pagbibigay na nag-i-enjoy po siya doon. So, marami sa atin na minsan gusto magbigay dahil they find enjoyment at kapag nakapagbigay sila, parang alam niyo po yung nagse-celebrate po sila. So, yun po yung mga cheerful giver. And lastly po mga kapatid, no, yung stewardship heart. So, ano po ito? So, ito po, alam po natin lahat ng meron po tayo sa mundong ito ay galing sa Panginoon. And lahat ng possession po nyo galing po sa Kanya, yung talent, yung skills, and everything galing sa Kanya. Ano po itong stewardship na to? So stewardship comes from the root word steward. So ano po to? Ang steward po is manager. Kapag manager po kayo ng resources, ano po dapat ang nagiging characteristic nyo? So dyan na po papasok yung knowing your priorities. So dapat alam nyo po kung paano nyo i-budget yung resources ng Panginoon. At dyan na po papasok, ano ba talaga ang pinakakailangan. So, example, itong ibibigay ko sa portion na to, ito ang bibigay ko sa portion na to. But, dapat ang manager ko always align doon sa kalooban ng Panginoon. So, tandaan niyo po yung tatlo.
Amen po ba? So, i-rantro natin no? Para at least kahit papano magkaroon po kayo ng kapag magbibigay po kayo mga kapatid, tandaan niyo po yung mga tatlong ito. Dahil dito po naka-align yung ating po pagbibigay. Unang-una is we have this sacrificial heart. So lesson po, it requires personal sacrifice. And pangalawa po is cheerful giver. So makikita po natin ang cheerful giver po is find enjoyment in giving. And lastly, stewardship mindset heart. So ibig sabihin po, we know to prioritize God at all times. Mga kapatid, it's not the amount po na ibibigay po natin ngayon, but it's a heart that matters most. Alam ko po, iba-iba po tayo ng sitwasyon and iba-ibang kategory tayo na po fall dito. So, excited na po ba lahat magbigay? Amen. So, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat po Panginoon sa araw na ito na muli po Panginoon na ipinagkaloob po sa amin. Thank you, O Lord God, for the gift of life po Panginoon. And we thank you, Lord God, sa lahat ng pagpapala po Panginoon na hindi mo po kami pinapabayaan. Lord, as we give, O Lord God, our offering to you, O Lord God, tulungan mo po kami po Panginoon na lagi po i-check, O Lord God, yung aming pong intention, why we give to you, O Lord God, why we give back po Panginoon. And most of all po Panginoon, bless po Lord God yung aming po kinabubuhay po Panginoon. Yung mga trabaho po namin o anumang po O Lord God ng resources na ibinigay mo po sa amin. And these resources O Lord God na binigay mo po Lord God will be used O Lord God for your glory O Lord God. Muli po Panginoon, maraming pong salamat. And this is what we pray in the name of Jesus Christ our Savior. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Are we all blessed this morning? Amen. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Tayo po tumayo at basahin po natin ang John chapter 13, verse 34 to 35. And ang sabi po dito, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Let us all come to the Lord in prayer. Lord God, Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day. We thank you, Lord God, sa araw na to na ipinagkaloob mo na nandito kami to worship your name, Lord God, at matuto, Lord God, ng iyong mga salita na magpapalabo po sa aming buhay. Nawa, Panginoon, kung ano man po ang iyong mensahe ngayon, ay hindi lang namin ito i-absorb sa aming isip, kundi bigyan niyo kami ng wisdom, Lord God, to apply this message, Panginoon. And kayo po, Lord God, ang magbibigay, Lord God, ng changes sa aming heart as we study your word, Panginoon. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. And pwede na po tayong magsiyo po. So last week, ang pinag-aralan po natin, dahil po tayo ay nasa season ng love, ang pinag-aralan po natin kahapon last week. Ano nga po ang pinag-aralan natin last week? Natatandaan po ba natin? Nag-take notes po ba tayo? Loving difficult people. Ayan. So, last week, napag-aralan po natin kung paano po ba natin iti-treat or kung paano po natin mamahalin yung mga mahihirap na po. Mahihirap in a sense na mahirap pakisamahan, hindi ka mahal-mahal sa paningin natin, di po ba? And last time, nakaka-bless yung mga insight ng mga ka-groupmates natin. Amen ba? Ang dami nating na-discover, no? Kung paano nila i-overcome yung ano na yun. So, ngayon naman po, ang pag-aaralan naman po natin ay yung tinatawag po nating one another lifestyle. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang po tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan po natin mga kapatid. Kundi ito po ay tungkol sa ipinamumuhay natin bilang magkakapatid. Kasi po, sa totoo lang mga kapatid, na po, marami pong tao ngayon na kilala ang mga Christians by their songs, but not by their services. Marami pong kilala ngayong mga Kristiyano na kilala po sila dahil sa mga
kanta po nila, di po ba? By their dress style, but not in lifestyle. Kilala rin po mga Kristiyano by their expressions, but not by their transformations. Kaya yung iba, ito po ang malungkot na katotohanan. Ayaw po ng ibang maging Kristiyano. May na-encounter na po ba tayong ganon? Ayaw po nila maging Christian. Kasi bakit? Marami daw pong mga Kristiyano ang judgmental. Marami daw pong mga Kristiyano ang self-righteous. And Tupperware. Alam niyo po ba yung Tupperware? Yung Orocan? Ano pong tawag doon? Plastic. At marami pang iba. At ang description po nila kung bakit ayaw po nila maging Kristiyano, dahil sa pagiging Kristiyano, walang real love. Ang sakit po, no? Pero yun po ang katotohanan. Malungkot na makikilala po tayo sa ganong impresyon ng hindi pa mananampalataya. Totoo naman po kasi yung sinasabi po nila. Minsan, we are unaware, pero masyado tayong judgmental, masyado tayong self-righteous, masyado po tayong, alam niyo po yun, may standards. Nawawala yung real love. Pero may iba naman po na kilala mga Christians today by their doctrines, magagaling sa Bible, by attending church worship, and even serving in ministry. But Jesus made it very clear, mga kapatid, na ang sabi po niya, the greatest evidence of genuine discipleship is not through talent, is not through knowledge, miracles, or church activity. It is love for one another. Sabihin nga po natin, love one another. Love one another. Mahal niyo po ba yung katabi po ninyo? Yes. Kaya po sabi ko po sa inyo, kanina sa inyo sabihan niyo po siya ng I love you. Naramdaman niyo naman po ba? Alam niyo po, ito pong passage natin, bigyan ko po kayo ng maiksing context po nito, no? Ito po sa John 13, ito po yung time na bago po ipako si Jesus. Ang ginawa po ni Jesus, ginather niya yung mga disciples niya for one final meal, or yung tinatawag po nating Last Supper. Konting oras na lang po inalalabi para sa kanya. Malapit na po siyang ipagkanuno ng Judas, at doon sa loob ng upper room, the disciples were filled with fear and confusion. Kasi nga po, na-reveal niya na siya po ay ipapako niya. And in that sacred moment, mga kapatid, hindi po nagturo si Jesus ng seminar. Hindi po siya nagbigay ng mga doktrina na ipangaano po nila, no? Hindi po sila nagbigay ng gano'n. Hindi po nagbigay ng matinding theology lesson si Jesus nung moment na yon. What He gave them was a simple but powerful command. Ang sabi po niya, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. Yung moment na yun na bago siya mamatay, napakalinaw na sinabi ng Panginoon na hindi niya binigyan ng kahit anong aralin o takdang aralin yung mga disipulo niya. Pero nag-iwan siya ng isang napaka-espesyal, at ito yung pagmamahal sa ating kapwa. Ang utos na ito ng Panginoon ay hindi lamang po pang Sunday or pang Holy Week or Christmas lamang or ngayong February. It was meant to become a lifestyle. Meaning, it should be a daily pattern of living, relating, serving, forgiving, and caring. Tandaan po natin ito, mga kapatid, that the world will not recognize us by our church buildings. Hindi tayo makikilala sa worship styles. Hindi tayo makikilala sa religious language na meron tayo. Jesus said, the world will recognize us by how we love with one another. Amen? Amen. Kaya po ang tanong, ito po, what does it mean to live a one another lifestyle as followers of Christ? Unang-una na itinuturo po sa atin ng ating Panginoon, a one another lifestyle is rooted in Christ's love. Rooted po siya sa pag-ibig ng Panginoon.
At malinaw po yan na pinatototohanan nito pong verse natin kanina. Sabi po sa John 13 verse 34, love one another just as I have loved you. Hindi po sinabi ni Jesus na love one another the way you feel. Hindi po niya sinabi doon na kapag kamot mo siyang mahalin, sige, love mo. Di po ba? And marami pong taong ganyan ngayon. Mahal ka ngayon, bukas medyo lilituhin ka, next week di ka nakakausapin, ghost ka na. Sino pong na-experience mag-ghost? Alam niyo po ba yung mag-ghost? Yung biglang papakita ka ng motibo, tapos di na bigla sisipot. Biglang magiging cold, tapos di ka na i-chat. Ganun po yung panahon ngayon. Kasi po bakit? Sa panahon po ngayon, ang pinaninindigan ng mundo is love one another the way you feel. Pero taliwas po ito sa sinasabi ng Panginoong Yesus na love one another the way I have loved you. Ang standard ng love natin bilang mga disciples ng Panginoon ay hindi po feelings. Sabihin nga po natin, hindi feelings. Kundi po, sacrificial love ni Kristo. Hindi po ito mood-based. Hindi po ito convenience-based. At hindi po ito preference-based. Ito po ay cross-based love. Dahil ganito po namatay si Kristo. At dapat ganito rin yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Ang sabi po sa Bible, tingnan po natin, yung time na ang Panginoong Yesus, sinugasan po niya yung paa po ng mga kanyang disipulo. Natatandaan po ba natin yung story na yun? Isa rin yan sa nangyari bago po siya mamatay. Ang sabi po, ang ginawa po ni Jesus, Jesus washed the disciples' feet doon po sa John chapter 13, verse 1 to 15. At kasama po dito na inugasan ni Kristo yung paa po ni Judas. Kasi nga po, disciples Ibig sabihin po nun, nandun si Judas. Pinunasan niya yung paa. Kahit na alam po niyang pagtataksilan siya, sa kabila po nun, hinugasan pa rin niya ang paa ni Judas. Kayo po ba? Kung halimbawa, meron pong Judas sa inyo, sa inyong bahay, kaya niyo rin kayang hugasan ang paa ni Judas? Kahit na alam niyo naman na ipagkakanulo niya kayo? O baka po balatan natin yung paa. Anong hugas-hugas? Akin na to. Binalatan niyo yung paa ng Judas sa inyong bahay, no? Hindi po Hindi po ganun ang ginawa ni Kristo. Ang ginawa ni Lord, hinugasan na rin po niya yung paa ni Judas. Kasi po, meron po kasing tinuturo si Jesus dito. Ang tinuturo po ni Jesus, yung love natin ay nag-uugad sa love po niya. Hindi po sa feelings natin. Alam niyo po, hindi lang hinugasan ni Jesus yung paa ni Judas noong time na yun. Ipinakita po niya doon ang point niya. At ito po yung pinupunto niya na ang totoong love ay naglilingkod kahit masakit. Kaya nga po sabi kanina ang pagmamahal ay hindi lang dahil convenient. Hindi dahil masaya ang buhay. Nasusukat ang totoong pagmamahal sa hirap. Amen po ba sa mga mag-asawa? Doon po nasusukat ang tunay na pagmamahal. Kaya po tandaan natin na love is not just saying kind words. Love is lowering yourself for the good of others. Kaya po pag sinabi po natin one another lifestyle, ito po ay paglilingkod kahit walang palakpak. Ito po ay pagpapakumbaba kahit walang papuri. Ito po ay pagpapatawad kahit wala pang apology. You do not love because people are good. You love because God is good. Hindi ka nagmamahal kasi mabait sa inyo tao. Nagmamahal ka kasi alam mo ang Panginoon, nakikita ka. At ang Diyos ay mabuti. Mabuti po ba si Lord sa inyo? Yes. Kung mabuti po ang Panginoon sa inyo, ipakita po natin. Kung ang love po natin ay rooted kay Christ, dapat po, piliin nating magmahal kahit walang kapalit.
Alam niyo po ba yung kantang yun? Naalala ko po yung kanta dyan ni Ray Valera. Huwag magtaka. Naalala niyo po ba? Opo. Ang tinuturo po sa kantang iyon ay magmahal kahit walang kapalit. Kaya po ba natin yun? Hindi lahat ng love ay nare-reciprocate. Tayo kasi minsan ayoko na sa'yo, hindi mo naman ako love. Hindi po ba? Dapat po, maglingkod kahit hindi ka napapansin. Remember, hindi lahat po ng good works po natin ay makikita ng tao. Pero tandaan po natin, lahat yan kita ng Panginoon, nakalista yan. Uy, nagbugas ng plato si sister. Check. Kita po yan ni Lord. Kahit hindi po yan kita ng mga tao sa paligid natin. Magpatawad po tayo kahit masakit. Dahil ang forgiveness ay hindi para sa deserving, kundi para sa freedom mo. Kaya po ang tanong, is your love rooted in emotion or anchored in Christ? Ang pagmamahal po ba na meron tayo, nakaroot po ba yan kay Christ? O ito na naman ay nakaroot na naman sa nararamdaman natin? Evaluate yourself, mga kapatid. Pangalawang itinuturo po ng Panginoon sa one another lifestyle, a one another lifestyle builds a strong and healthy church community. Kaya po ang sabi sa John chapter 13 verse 35, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Hindi po sinabi ni Jesus na malalaman nilang alagad kayo dahil magaling kayong kumanta or magaling kayong tumugtog or magaling kayo sa social media, magaling kayong mag-pray. Kaya naman dahil magaling kayo at marami kayong programa. Ang sinabi po ni Jesus ay malinaw. By this, all people will know if you love one another. Ang tunay na testimony po ng church ay hindi po itong stage performance, kundi relational transformation. Kaya po tingnan po natin yung early church dito po sa Acts chapter 2 verse 42 to 47. Ang sabi po dito, then they devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kung mapapansin po natin, observe po natin itong verse na to. Malinaw po na pinapakita po dito, unang-una na pinapakita po dyan, they shared. Nag-share po sila, hindi po sila nagdamot. Wala naman po siguro madamot dito sa church, no? Opo. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mapagbigay ka ba? O kaya sabihin mo, kapatid, bawal lang madamot sa langit. Ano ba mga mapapansin po natin dito sa binasa natin? They prayed. Nanalangin po sila. Ano pa po? They cared. And last, they served. Ano po nangyari? Nung meron po silang katangian ng sharing, praying, caring, and serving, ano pong resulta? Sabi sa verse 47, and the Lord added to their number daily those who were being saved. People were converted at nababaptize po sila, hindi dahil po sa preaching.
but by visible love. Kahit anong galing ng nagsisermon po dito sa harap. Pero, kung tayo, mga body of Christ, hindi natin pinapakita yung pagmamahal po natin sa mga bagong nadating, hindi natin pinapansin. Kakamayan mo, ganito lang. Ano yun? Kakamay ka, ganyan lang. Naku kapatid, hindi mangyayari yung sinabi sa verse 47 na lumago yung church. Ang paglago ng church ay hindi dahil sa pastor, nasa ating lahat. Ang trabaho po ng pastor is to share the good news. Kayo po, ang trabaho po nating lahat ay mahalin yung mga pumapasok po dito. At kung gusto nyo pong lumago ang Church of Christ San Pedro, ipakita mo, simulan mo sa sarili mo. Hindi yung nakita ka ng bisita. Sus! Snub! Wala pong Kristiyanong snubber. Opo. Pag nakakita po tayo ng papasok po dyan, kakamayan po natin. Amen? Amen. Amen po yan ha. Kay Lord po yan nag-amen. Amen po? Amen. Mahalin po natin kung sino man ang papasok at lalabas dito sa church. Tandaan po natin, people may come because of preaching, but they stay because of loving. Sabi po ng sociological studies, mga kapatid, people remain connected in communities where they feel accepted, valued, and supported. Kapag nasa church, yung love one another lifestyle, it creates belonging. And belonging creates commitment. And commitment builds spiritual growth. Kaya po, kapag gusto po nating healthy ang Church of Christ San Pedro, kailangan isabuhay po natin yung one another lifestyle. Mahalin po natin yung kapwa natin. Maging intentional po tayo sa fellowship. Hindi lang po pag Sunday, doon lang po tayo nagpapansinan. Tapos, pag nakita mo yung kapatid mo sa labasan, uyu, wala akong nakita. O kaya naman, ayoko dyan, iwasan natin. Di po ganun. Dapat po, pag nagkikita po yung kapatiran po ninyo, binabati po natin. Hindi lang naman po kayo magkapatiran dito sa church eh. Habang buhay po kayo magkapatiran kasi ang dugo ni Kristo na nananalaytay sa inyo. Kapatid nyo po yan sa Panginoon. Mahalin po natin. Pangalawa, mag-pray. Mag-pray po tayo. Pray for one another. Hindi po chismis. Meron po sa atin eh. Di na nga po pinagpe-pray, pinagchichismisan pa. Chismis one another. Kung sino yung makita, yun ang pag-uusapan. Kristiyano, ganun. Dapat po, intercession. Hindi po, chismis session. Kaya po dapat, mga kapatid, kung wala rin naman po tayong ginagawa ng Wednesday, dumalo po tayo ng power night. At tayo magpanalanginan. Amen? Kapag kaya po ng time natin, pumunta po tayo dito every Wednesday tuwing 7:30 p.m. to 9 p.m. At tayo magpanalanginan, magpalakasan po tayo. Huwag po lang tayo magchismisan. At ang sabi po dito, mag-uplift. Hindi po mang-down ng kapatiran. Hindi po manira. Hindi pagpapatibay. Huwag po tayong gumaya po sa iba. Na meron pong iba, board of demons. Hindi na po board of deacons. Kasi po bakit? Pinag-uusapan po nila yung buhay ng iba. Lalo na yung mga pastor po nila. Sinisipa po nila. Eh talaga si pastor. Oo nga brother, dapat sipain na yun sa simbahan. Huwag! O kaya naman, hindi lang naman sa pastor kundi sa kapwa kapatiran. Alam mo yun si sister, nakita ko yun kagabi. Ay oo, nakita ko nga din. Nakita mo? Oo. Kapatid, huwag pong ganun. Kung may nakikita po tayong kahinaan, tulungan po natin. Kaya nga po kapatiran Nakita nyo na nga po nangihina, sisipain nyo pang ganun. Paano po yun makakabangon? Tulungan po natin. Huwag po natin pag-usapan. Tulungan po ninyo.
And dapat po, bilang magkakapatid, magtanggulan po tayo. Hindi po manira. Ang magtanggol po ay hindi po yung sa TV si tanggol. Literal po na ipagtatanggol po nyo yung kapatid po ninyo. Hindi po kasiraan kundi protection. Lalo na po yung mga leaders. Huwag po natin silang siraan at i-chismis. Sabihin sa iba yung puna po natin sa kanila. Kasi po, kapag ginawa po natin yun, hindi po mabe-bless ang church po natin. Tandaan po natin, a loving church is a growing church. And lastly, mga kapatid, a one another lifestyle is a daily decision, not a Sunday event. Madali po kasing magmahal tuwing linggo, di po ba? Lalong-lalo na kapag ang sarap ng gising mo, tas sakto lang yung init ng araw, uy, good mood! Pagpunta dito, brother, I love you! Kamusta, brother? Kamusta, sister? Pero, we have to remember na ang tunay na testing ng love ay hindi lamang sa linggo, kundi merong Lunes. Pagdating sa trabaho, kapag pressured, kaya mo pa kaya magmahal? Pag Martes naman, sa family, lalong-lalo na kapag ka merong misunderstanding, kaya mo pa rin kaya magmahal? Pagdating naman ng Miyerkules, eto na, ministry. Kapag merong conflict, kaya mo pa rin kaya magmahal? And Huwebes, stress at pagod sa problema. Nararamdaman mo na yung bigat eh. Kaya mo pa rin kaya magmahal? And ito na yung pinaka-traffic na araw, pinaka-busy na araw, Friday. Pagod ka na at burnout ka na. Andiyan na lahat ng sermon ni boss. Andiyan na lahat yung problema ng pamilya. Pagod at burnout. Tanong, kaya mo pa rin kaya magmahal? Love is not an event. It is a lifestyle. Kaya po naalala ko po yung Good Samaritan sa Luke chapter 10 verse 33 to 35. And babasahin ko po ito partly para po sa hindi pa po nakakaalam ng story po nila. Ang sabi po dito, but a Samaritan as he traveled came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Isipin po natin ito, mga kapatid. Yung Good Samaritan, hindi naman po niya kilala yung taong tinulungan niya. Wala nga po siyang kamalay-malay kung sino yun eh. Tama po? Hindi niya nga po yung na-background check eh, kasi bugbog nga po eh. Wala pong assurance na babayaran din po siya kung pag tinulungan niya yun. And yet, tumulong pa rin po siya. Bakit po? Because love always acts. Hindi po siya nagtanong na deserving niya ba na tulungan? O kaya, ano namang mapapala ko dito pag tinulungan ko to? Baka mamaya, balikan pa ako dito. Baka mamaya interpret niya, o kaya nakawan ako. O kaya naman po, ba't ko naman ito tutulungan? Hindi ko naman ito responsibilidad. Responsibilidad ko ba yan? Hindi niya po tinanong yung mga ganong tanong. Walang tanong-tanong. Ang ginawa po niya, nung nakita niya na bugbog at bugbog sarado yung lalaki, agad po siyang kumilos. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi naghihintay ng dahilan. Agad itong kumikilos dahil yun po ang tama. Ayon po sa pag-aaral, mga kapatid, habits shape identity and repeated actions from character. Kung araw-araw, pinipili mong maging mabait, pinipili mong maging mabuti, mapagpatawad, or pinipili mo lagi maglingkod, darating po yung panahon na hindi mo na ito kailangan pilitin. Kasi magiging natural na po ito sa inyo. Naging routine na ng katawan po ninyo. Because when you love becomes your daily practice, it becomes who you are. Pero kapag hindi po natin pinapractice yung love, and chaos lagi yung pinapractice natin, magiging ganun din po kayo. So when love becomes our daily practice,
Mas maganda po yun. Kasi naging mapagmahal po kayo. And bilang mga Kristiyano po, ipamuhay po natin yung daily one another lifestyle. Sa paanong paraan? Magpakita po tayo ng kabutihan araw-araw. Kahit po maliit na kabutihan, malaking epekto po yun. Pagtatapon lang po ng basura, tapon po natin. Malaking epekto po yun. Hindi naman po kailangan yung sobrang lalaki na kindness. Kahit simple lang po, kita ng Panginoon yun. And it will make a difference. Ano pa po pwede natin gawin? Magbigay po tayo ng encouragement. Kasi po may mga taong halos pong sumuko na eh. Pero kapag binigyan po natin sila ng encouragement, pwede po kayong gamitin ng Panginoon sa kanilang buhay. Ano pa po? Maging sensitive po tayo sa pangangailangan ng iba. Hindi lahat ay kaya magsabi ng pinagdaraanan po nila. Kaya pag meron kayo napapansing malungkot, tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha po ba malungkot yung katabi ninyo? Pakitanong nga kung may pinagdaraanan. Okay, mukhang napangiti naman, ano po. So mabuti naman po, kung wala po tayo dito ay blessed, At wala kang problema. Pero kung dumating man po yung punto mamaya, ay alam ko na kung bakit. Kung ba't walang problema, mukhang may nakadate po lahat kagabi O kaya mukhang marami po dito nabigyan ng chocolate At mukhang meron po dito nabigyan din ng matamis na oo Kaya mukhang masaya po ang kanilang ngiti. Pero mga kapatid, kung sakali man na makakita kayo sa daan o na parang nakahilalayo sa family po ninyo, sa friends po ninyo, kahit di kayo close, di naman kami close yan, okay lang yun, malay mo, maging close kayo. Basta makitaan niyo po na parang kailangan po nila ng kausap. Lalo kung extrovert ka naman. Kausapin mo po. Baka mamaya makatulong ka sa buhay nila. Kaya po, piliin po natin maging blessing, hindi po maging burden. Kahit saan, sa bahay, sa trabaho, sa church, sa ministry, sa family, maging blessing po tayo. So don't wait for perfect moments to show love. Create a loving moments in ordinary days. Don't just attend church, mga kapatid. Be the church by living the one another lifestyle. Sabihin nga po natin, one another lifestyle. Let us all pray, mga kapatid. Lord God, Heavenly Father, salamat po sa paalala mo na ang tunay na pagiging alagad mo ay nakikita po sa pagmamahal po namin sa isa't isa. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maipakita ang pagmamahal na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hindi lamang tuwing Sunday, kundi araw-araw sa aming buhay. Nawa, Lord, gamitin mo ang bawat isa na naandito to spread the real love. Sapagkat ito pong mundong ito ay nababalutan po ng pag-ibig na hindi totoo, Lord God. And Lord, you are the author of love. Kaya Panginoon, gamitin mo kaming mga anak po ninyo upang yung love na yun, Panginoon, ay maibahagi namin sa mga taong naghahanap ng tunay na pag-ibig. Sa mga taong naghahanap na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami at gamitin mo kami. Bigyan mo kami ng pusong marunong magmahal, magpatawad, maglingkod, at magmalasakit. Katulad, Lord God, ng pagmamahal mo sa amin. Use us mightily, Panginoon, upang maging asin at ilaw kami sa mundong ito. At balang araw, Lord God, ang pag-ibig mo ang mangunguna sa mundong ito. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Amen. Mga kapatid, love one another. God bless po.
sa umpisa at hanggang sa katapusan ng aming pagsamba. Maraming salamat Panginoon sa iyong presensya. Maraming salamat Panginoon sa mga awitin, sa mga kaloob na aming inilaan po para sa inyo. At naway naging katanggap-tanggap po at kalugod-lugod po sa inyo. At naway naging kalwalhatian ang iyong pananampalataya. Lord, maraming salamat din po sa mga salita mo na inihayag sa umagang ito, Panginoon. Tunay na ang iyong mga salita ay siya nagpasigla ng aming espiritu at siya nagpalakas ng aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na iyong pinadama sa bawat isa. At sa in-return, Panginoon, ay aming bibigyan ay padama sa aming kapwa sa pamamagitan ng pagpapakitan, pagbibigyan at pagbibigay ng encouragement po sa kanila. Lord, maraming salamat din po sa pagpapala mo sa bawat isa sa amin at tuloy din sa mga hindi nakadalo sa bagay ito sa ating mga kadalagilanan ay iyon yung pagpalain sila. Alisin mo, Panginoon, ang aming mga alalahanin. Bigyan mo, Panginoon, ang kaaliwan ng bawat isa sa kanilang pinagdadaanan at palakasin mo, Panginoon, ang mga nanghihina at bigyan ng kagalingan at kasagutan ng kanilang mga problema. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na ipinagdamo sa mga bawat isa, Panginoon. At sa aming pansamantala, pagkahiwa-hiwalay, ay patuloy mong gabayan at ingatan ng bawat isa, Panginoon. Naway ang mga salita mo na aming natanggap sa bangko ito ay aming din. Gawin namin sa aming buhay. Gawin mo kaming taluyan, Panginoon, ng pagpapala sa iba na magbigay ng encouragement sa iba, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo at sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Naway pagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo ang kapayapaan at pag-ibig na kalapit ng pananampalataya. Naway ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyong lahat, sa inyo na may ibig na walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Amen.